Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Rinig po ba hanggang sa likod? Sister Gina. Okay po. Hello po sa inyo. Kamusta po? Mga nagsisiubuhan lahat ng tao. Okay lang po yan. Sabi nga, pag nagkasakit, gagaling din yan. Amen. Mahalaga tayo nagtipon-tipon upang magbigay ng papuri sa ating Diyos. Amen. Sa mga iba, yung ating mga pinagkakabalahan, iwan po natin sa bahay. Yes. Okay? Tayo po ay makinig muna. Kasi may kinalaman yan sa ating topic. Pwede naman mag-antay. Unahin natin yung Ito muna, unahin natin yung Amen. pagsamba. Kasi makakaantay naman yan eh. Pagdating sa bahay, pwede nyo ulit gawin. Wala na makakapigil sa inyo. Sabihin nyo, wala na ulit si pastor. Sarili nyo na ulit. So, makakapagantay. Actually, itong gathering natin, mamimiss nyo to. Maniwala kasi. Balang araw, mamimiss nyo to. Amen. Hindi natin alam eh. Baka one day from now, wala na tayo. Mamimiss nyo ang isa't isa. Amen. Sabi nga ni Pastor, bigla siyang mawala. Pero Pastor, wait. Magantay ka muna. Yun yung topic natin, wait. Magantay ka muna, may tamang panahon. Pero mamimiss nyo talaga. Kaya tingnan nyo yung isa't isa. Tingnan nyo yung mga itsura ng katabi nyo. Hindi natin alam. Kung nagsasawa kayo sa itsura ng katabi mo, huwag kang magsawa, mamimiss mo yan. Maniwala kayo. After 1 year, after 10 years, andyan pa siya, magbigay tayo ng pasasalamat. Maghanda ka. Hindi lang sa kaarawan mo. Sino ba may kaarawan? Si Mama, may kaarawan. Ngayong araw, si Sister Perla. Wala pa. Ang nagluluto pa ng litson. Yun. Hindi pa luto. Magbigay tayo ng time. Unang-una sa pagsamba, magbigay tayo ng time sa isa't isa. Yes. Amen. Mamimiss nyo yan mga ganyang bagay. Kasi yung mga ginagawa natin pang araw-araw, minsan nakakasawa na nga eh. Kailangan ng pahinga eh. Di ba? Minsan nakakasawa na actually, pag tayo'y namatay, lahat ng bagay na hinahawakan mo ngayon, mawawala yan mga kapatid. Amen. Hindi mo mababalikan yan. Di ba? May magugulat ka, biglang namatay na pala si ganito. Sayang, ang daming naipon nun. Diba? Ang daming naipon nun. Nagsusuklat ko to. May 10 baka yun sa probinsya eh. O, sino na ngayon mag-aalaga ng 10 baka? Sana kinatay niya na. Pinanghandaan niya na sa church. Amen. Huwag naman lahat, di ba? Magtira ka. Magtira ka rin. Ganun, importante rin naman yung nag-iipon para sa pamilyang may iwan. Hindi naman natin in-encourage na porket meron ka, ubusin mo. Okay? Tayo po'y, o kung okay lang, tayo po'y yumuko at tayo po'y mag-pray. Father God, thank you for this morning. Thank you for everything. Kayo ang may gawa sa aming lahat. May gawa ng aming buhay. May gawa ng lahat ng bagay. Kayo ang nagbigay sa amin ng kalakasan, ng mga biyaya sa pang-araw-araw. Salamat po sa araw na ito. Salamat po ay pinayagan nyo kaming makapunta dito ng maayos at ligtas, malakas, buo, na kung saan ay kami po ay magbibigay ng kapurihan sa inyo, O Diyos. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, na kung saan focus po kami sa inyo, O God. Salamat po at sa mga kapatiran namin na wala pa po dito, gabayan niyo po sila upang nang sa ganun, mapaalalahanan sila at magabayan sila ng tama na makakating at maayos at ligtas dito sa aming bahay sambahan. Kayo na po ang bahala sa amin. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ang topic natin, sa araw na ito, Bible teaches us to wait. Totoo yun. Totoo yun. Hindi, kaya, kung mapapansin nyo, kadalasan sa mga nagmamadali, minsan palpak. Diba? May nakaaway ka. Minsan mga may nagsusuntukan sa kalsada, katulad kanina. Minsan nakaka-high blood din eh. Pero, teka, magantay ka muna. Huwag ka pabigla-bigla. Diba Brad, nagmumotor ka. Minsan nakakainit ng ulo eh. Bigla kang ikakat, bigla kang ano. Pero,
napaka-importante pala na kailangan mong mag-antay sa mga desisyon mo sa buhay. Amen. Diba? Ayun yung mga pagdadaanan natin topic. Sa pag-aasawa, sa pagbo-boyfriend, kailangan mo mag-antay, kailangan mo mag-isip. Kasi tinuturuan nga tayo ng Bible, napakarami sa Bible na kailangan mag-antay. No? O, dadaanan natin yan mga kapatid. Unang-una, first, we need to wait for our Lord. Kasi yun yung turo ng Biblia eh. Na siya, sabi niya, darating siya. Pero may mga tao sa labas or sa atin man, minsan hindi na makapag-antay eh. No? Sa ibang religion, minsan hindi na makapag-antay. Kaya nga iba nag-suicide na eh. Gusto na makasama si Lord. Sa amin nga ni Pastor, gusto rin naman namin mawala na eh. Pero hindi nga lang namin dadaanin sa ganun. Ang sarap kaya kasama si Lord. Sino dito gusto kasama na si Lord? Yun. Sarap kaya yun. Imagine, buong buhay mo, pinipid ka na may Diyos, na may Diyos, na may Diyos. Imagine pag nandun ka na, makakaharap mo siya. Ano kayang itsura niya? Di ba nakaka-excite yung ganun? Amen. Pero kailangan mo mag-antay. May mga ibang tao na, sabi kasi sa Revelation 22:20, sabi dito, He which testified these things said, sabi ng ating Panginoon, surely I come quickly. Darating siyang mabilis. Amen. Even so, come Lord Jesus Christ. No? Clearly, sinabi dito ng ating Panginoon, nalalapit na yung pagdating niya. Amen. Kailan ba sinabi to? Actually, matagal ng panahon eh. Pero sabi ng Biblia, malapit na. Kaya yung iba, may mga pastor na nag-imbento na. Totoo yun. Na-feed yung kanilang mga member na, oy, sa 2026, darating na ang Lord. Nagbibigay. Kasi hindi na sila makapag-antay eh. Kaya nga itong mga member, anong nangyari? Bentahan ng mga ari-arian. No? Binigay sa pastor. Binigay na sa pastor. Kasi may mga decision sila na hindi na sila makapag-antay. Although excited sila, nagmamahal sila sa Diyos, kaya nga lang, nagkakamali sila sa decision making. Bible tell us to wait actually na kailangan nating mag-antay. No? Para hindi tayo magkamali. Example, yung mga yung may palabas pa nga dati, no? Yung 2012, sino nakapanood doon? Tagal na nung pastor eh. Parang elementary pala, si Brother JR. Oh, parang high school pa lang ako. Natakot ako yun. Natakot ako. Kasi si Brother JR talaga yung nag-Bible study, nag-a-attend sa kung saan-saang mga religion, nag-konsilyo. At one day, sinabi niya sa akin, Ben, magmahalan na tayo. Sabi ko, nakakatakot na, tinan mo to. Oh. Babasa siya eh, mahilig siya magbasa eh. Sabi dito, sabi sa Mayan calendar, 2012, gugunaw ng mundo. Year 2011 na, next year na yun. Hindi natakot na kami, takot na ako. Sabi ko, nako, ano bang gagawin natin para maligtas? Gugunaw na eh. Ayun pala, invento lang ng mga tao yun. Invento lang pala. Ang sabi dito ng Biblia, sabi ng Diyos, surely I come quickly. Sabi ng ating Panginoon, wala namang date eh. Diba? Bakit ba sila naglalagay ng date? Para ma-deceive lang tao. Para lang matakot yung tao. Marang pera. Baka pera na naman talaga. No? Pinagbibintahan. Lumagpas na yung 2012. Para lang pala i-promote yung palabas na may movie na 2012. Panood nyo yan, mga kapatid? 2K. Diba? So, lumagpas na, nag-2013 na. O di ngayon, nag-iimbento. Ngayon, meron na naman. 2028 daw. August. Gugunaw ng mundo. At malapit na. Malapit na yun. Presidential election yun ah. Nga. Kasi may malaking asteroid daw na tatama eh. Kasi hindi na sila nagsasabi about sa tubig kasi ginunaw na ng mundo yung tubig eh. Kamasala. Baka iba na naman. Gugunaw, tatamaan daw. Kasi yung 2012, earthquake yun eh. Ngayon naman, tatamaan yung mundo. So nag-iimbento na sila. Sa atin naman, kaya natin to sinasabi kasi mag-antay na lang tayo. Huwag na tayong mag-imbento. Ang oras na yun. Kung oras na talaga, oras na. Sa tao nga, may namamatay, oras na talaga niya, pastor eh. Kaya nga, last time yung kapitbahay namin, pastor, araw-araw kong hinahay yun. Nagulat na lang kami, namatay na. Wala na akong kaya. Wala nang kanuhan. Gaganon ko nun, pag dumadaan ako, hello po. Gaganon din siya.
Nagulat na lang kami, last lamay na. May mga ganun pangyayari. Pero eto nga mga kapatid please lang mag-antay tayo kasi may warning po ang Biblia. Nag-warning na po ang Biblia sa mga taong nag-iimbento. Totoo. Sabi dito sa Revelation 18 hanggang 19. Sabi dito, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are within the written in this book." Sa mga nag-iimbento po, ano sabi dito? Yung mga sakuna, ilalagay sa inyong buhay. Kaya huwag na kayong mag-imbento. Pangit po nag-iimbento. Okay? Ano pa sabi sa 19? "If any man shall take away from the words of the book of this prophecy," may mga ganun tao. May nakausap ako tinanggal yung sulat ni Pablo. Inaalis nila para lang mapagtakpan yung mga sinasabi nila. No? Babala po ng Biblia. "God shall take away this part of the book of life and out of the holy city and from these things which are written in this book." Amen. Kaya nag-warning po ang Biblia, huwag na po tayo mag-imbento. Siguro naman dito sa Primitive Baptist, wala naman nag-imbento. May mga member lang siguro na ang galing sa history, ang galing sa mga prediction. Ito na yun, nangyayari yung gera. Di ba? Nagkakaroon na ng gera. World War III na, ayun na yung nakasulat sa ayun na yung pagdating ng ating Lord. So maghintay na lang siguro tayo. Ang sabi naman ng ating Panginoon, "Surely I come quickly." Hindi natin alam, baka yung pagkamatay mo, yun na yun. Hindi natin alam. "Surely I come quickly." No? Kasama mo na ang ating Panginoon. Antayin na lang natin yung mga pwedeng mangyari. Nawa, kung pagdating ating Panginoon, nandyan pa tayo. Ang saya nun. Ma-experience natin yun. Diba? Pero kung tayo namatay na, hindi na natin ma-experience yun. Next. Another verse na tinuturo sa atin ng Biblia na mag-antay at magpahinga. Yan sinasabi ko kanina. Imagine, ilang araw sa isang linggo? 7 days. Diba pag nagbilang, may 8 days. May 6 days. 7 days. O 6 days trabaho. Isang araw pahinga. Sino dito 2 araw pahinga? Yung mga office. Saturday, Sunday. O Saturday, mapalad kayo, may ganun. Ang ilan dito, araw-araw pahinga alam ko dito, sa Primitive Baptist Pastor talaga, mga miyembro, araw-araw talaga pahinga Puro pahinga. Inutukan tayo magpahinga. Pansinin nyo, no? Di ba kayo nagtataka sa creation pa lang ng Lord? No? Genesis 1-7, tingnan natin yung creation. Di ba? Pag tinignan nyo dyan sa Biblia, imagine ang ating Diyos, di ba sabi? Sa Genesis 1:1, nilikhahan niya yon. Genesis 1:1? God created the heaven and earth. Pwede niyo naman i-create na lahat Pwede niyo na sagad-sagarin. Makapangyarihan siya Pero, linano niya mabuti yung creation. At sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Hindi lang yung basta binabasa natin mga kapatid. May ipinapahiwatig sa atin. No? Kailangan talaga natin magplano ng maigi at magpahinga. Huwag natin sagarin yung sarili natin. Pero minsan, di ba? Kasi dahil tayo ay buhay, minsan nawawala na sa atin yung ganun. Katulad sa amin dati, kahit linggo. Di ba? Totoo. Kasi may babayaran kang Judith Totoo yan. May nahabol kang Judith. Tapos pagkabayad mo kay Judith, andyan pa yung asawang sibil. Diba? Minsan hindi na tayo nagpapahinga. Pero kung tututusin natin, pag binabasa natin yung Bible, tinuturuan pala tayong mag-antay. Amen. Tinuturuan tayong magpahinga, magplano. No? Don't rush things, mga kapatid. Okay? Kailangan natin magpahinga. Ang Diyos nga nagpahinga Sa Genesis 2:3, ang sabi dito, "And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in the head He had rested from all His work, which God created and made." Nagpahinga ang ating Panginoon.
ang ating Diyos. Okay? Kaya kung ngayon, kung iniisip mo na nangangamba ka, kung bakit ayaw mo ba talaga magpahinga, ang ating Diyos nagpahinga. Tinuruan tayo magpahinga. Next, another happening in the Bible teaches us to wait with long-term obedience. Kaya ba natin yung mga kapatid? Bakit pa tayo nabubuhay? Totoo, bakit pa tayo nag-church ngayon? Pag yung pinanganak tayo, nag-start na po tayo doon mag-antay. Nag-aantay ka lumaki. Nag-aantay ka makaintindi. Naintindihan mo yung mga bagay-bagay. Ngayon nalaman mo, no? Yung mga utos ng Biblia at utos ng ating Diyos, no? Teaches us to wait long-term obedience. Ang sample natin diyan si Genesis 5:32, mga kapatid. Open po tayo ng Bible. Ito yung creation, hindi lang pala 5:32, no? Ito yung pag-create ni Noah ng ark. Ang tagal nun. Ilang taon si Noah yung create niya yung ark? 500 years old. No? And Noah was 500 years old. Nung nagkaroon siya ng anak na si Shem, Ham, and Japheth. Yung time din na yon, nag-start yung pag-create niya ng ark. Tagal nun. Siguro napapaisip niya, Lord, tagal naman bumaha. O ilang taon niya natapos ilang taon dumating yung baha? Ilang taon si Noah? 600 years old. Napakatagal nun. Hindi natin, wala kasing eksakto kung ilang taon nagawa yung ark. Pero yung dumating yung flood, 600 years old siya. Siguro mga around 50 to 70 years niyang nagawa yung ark. Mga ganun, something. Tagal nun. Pero nakita niyo yung obedience niya. Wala kasi nakasulat talaga direct na minamak siya ng mga tao. Pero, na-experience niya lahat yun. Nag-aantay siya. Nagtitiwala siya sa Lord na may darating talagang baha. Siguro kada ulan nun, that time, eto na yun. Lord, eto na ata yun. Pero hindi di ba? Napakatagal. Long-term obedience yung nangyari kay Noah. Sa Genesis 6:22, tingnan nyo to Thus did Noah according to all that God commanded him. So did he. Ginawa lahat ni Noah, lahat ng command sa kanya ng Lord. Ganun katagal yung panahon na tinaga ni Noah. No, may obedience siyang nangyari. Sa atin, sa trabaho, minsan nga, pag nautusan tayo ng boss, sinusuway pa natin. Ilang oras lang yung trabaho natin. Kapag nga may napanood kami, sa trabaho, pastor, mas magaling pa yung empleyado dun sa manager. Anyway, ito yun. Yung long-term obedience na nangyari kay Noah, nawa sa atin din. Ang ikli na lang kaya ng buhay natin. Iba dyan, 10 years old lang, 20 years old lang, namamatay na. Habang nabubuhay tayo mga kapatid, nawa isa buhay natin yung mga naririnig natin kay pastor. Minsan nga ewan ko ba kung nagsasawa na sila pastor Di ba? Minsan pa ulit-ulit na Kabisado nyo na nga yung topic. Sino dito kabisado ang 5 phases of salvation? Taas kamay, wala. Di ba? Minsan pa ulit-ulit na. Pero hindi long-term obedience pagsunod to Nasabi mag-assembly, mag-fellowship Habang tayo nabubuhay, mag-antay tayo at sumunod tayo mga kapatid. Okay? Next. Another verse, no? Another happening sa Biblia na we need to patiently waiting dun sa promise ng ating Diyos. Patiently waiting sa mga promise niya. Okay? Example din natin yung promise kay Abraham. Sino dito nakakaalam ng kwento ni Abraham? Ano ba promise sa kanya? Magkaanak, no? Totoong promise sa kanya, siya yung magiging father of all nations. Diba? Sabi sa kanya.
Hindi lang naman yung anak eh. Natural yun, automatic logic yung magkakaanak siya, kaya nga father of all nation eh. Okay? Sa Genesis 12, 1 to 4, basahin natin mga kapatid. God promised to Abraham na dadami ang kanyang lahi. Now the Lord hath said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make thee of a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that blessed thee, and curse him that curseth thee. Minsan itong verse na to, nagagamit ko to sa buhay namin. No? Totoo, minsan nangyayari to eh. Lahat ng mabuti sa'yo, minsan ang buti rin ang buti rin yung nangyayari sa buhay nila. Totoo, lalo na pag ikaw ang anak ng Diyos, pansinin niyo mga kapatid, minsan nakakamdaman niyo to. Lahat ng mabuti sa'yo, na gumagawa ng mabuti sa'yo, pansinin mo yung buhay nila, napakabuti rin. Pero lahat ng nakakaaway mo at gumagawa ng hindi mabuti sa'yo, minsan pansinin mo, minsan nga namatay na eh. Nakakatakot. Kasi Diyos ang gumaganti eh. Diba? Sabi dito, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. And so Abraham departed as the Lord had spoken unto him. And Lot went him with Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Ilang years old si Abraham daw? 75. Yun nangyari yung promise sa kanya. No? So, nag-antay siya, di ba? Nag-aantay siya. Genesis 17, 15 to 17, God promised to Abraham to have a son. Dito pa lang yun. Nag-promise ang ating Diyos kay Abraham na magkakaroon ng anak na lalaki. Basahin natin. And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her and shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Then Abraham fell upon his face and laughed, and said, sabi dito in his heart, Shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old? 90 years old daw? Mga anak, meron bang ganun mga kapatid? Simula nung 75 years old si Abraham, nag-aantay siya. Paano ba siya magiging father of all nation? Wala naman siyang anak. Hanggang sa dumating na 90 years old na si Sarah, magkakaanak daw na? Pag mag-90 years old si Sarah, magkakaanak daw ng lalaki. So kung kayo yung pinangakuan ng promise na gano'n, maniniwala kayo mga kapatid. Kasi wala naman, kung tutusin sa panahon natin, wala nang gano'n. Diba? Walang gano'n. Pero no, si Abraham patiently waiting dun sa promise ng ating Diyos. Nag-aantay talaga siya. Sarah, 19 years old when Isaac was born. Genesis 21:5. Ito yung promise son, dumating na. And Abraham was 100 years old. 25 years nag-antay si Abraham para makuha niya yung promise. Para malaman niya yung promise when Isaac was born unto him. Hebrews 6:15, for when God made promise to Abraham, because he could swear, no greater he swore by himself, saying, surely I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so after he had patiently endured, masaga siya nagtiis, he obtained the promise sa Hebrews 6:15. No? Matagal daw tiis si Abraham sa promise na yun. Pero may mga question dyan mamaya. No? Ang tanong, nagtiis ba si Abraham dun sa promise? May question na hindi eh. O, diba? Minsan may question na, habang binabasa ko yung mga article, Pastor, may question na hindi siya nagtiis. May question naman na nagtiis siya. No? Kasi sabi nila, lumabas daw si Ishmael. Yung unang anak. Pero, si Ishmael po ba ay promised son? Oo, hindi. Hindi yun promised son eh. Okay? Pero ilang taon si Abraham nung lumabas si Ishmael? 86. At Genesis 16:16. And Abraham was 86 years old when Hagar bare Ishmael to Abraham.
So meaning, no? Banito si Abraham ba at si Sarah hindi nakapag-antay? Actually, si Sarah lang po ang hindi nakapag-antay. Okay. Ang tanong dito, may kasalanan po ba si Abraham? May kasalanan siya? Oo, wala. Kasi hindi siya nakapag-antay. Eto, sagot ko, oo o wala. Sino dito yung oo? May kasalanan ba siya? Taas ang kamay. Sino dito yung wala? Yung talagang tama, wala. Ang sagot po, wala. Wala siyang kasalanan. Kasi before po, ganito yung batas noon before po, si Sarah kasi yung nag-insist. Siya nag-aantay siya, patiently waiting na naniniwala sa Diyos na dumating yung promise. Ganito po yung batas noon. Culture. Kapag ikaw po ay may asawa, babae na baog, si Sarah po ba ay baog? Yes. At meron silang katulong, at yung katulong nila ay walang asawa, pwede pong maging second wife. Yun po Batas kasi yung culture nila yun. Pwede pong maging second wife. Brother Melvin, para namang nakakaloko yun. Kasi may batas tayo, bawal ano yun, sa palabas, ika-6 na utos. Bawal daw mag-adultery. Wait po, teka, sabi ko wala. Kasi wala pang ganun. Hindi pa dumarating. Hindi pa nila alam yun. Kanino po binigay yan kay Moses. Pero kahit na Brother Melvin, nakakaloko naman yun. Bawal mag-adultery. Actually, hindi naman po. Kung tutusin, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Ngayon, sino po dito kumakain ng beef? Baka. Sino? Lahat tayo, no? What if sa 2026 nagkaroon ng batas? Bawal kumain ng beef. Animal cruelty. Nasakop pa po tayo dun sa batas na yon? Hindi. Hindi na. So, ngayon maliwanag po, no? Kaya sinabi sa kay Abraham, father of faith Totoo nun, talaga nandigan naman siya. Pero dahil sa culture, ganun ang nangyayari. Totoo yan. Pansinin nyo sa mga tribo, wala silang kaalam-alam sa mga batas. Iba dun, 10 yung asawa. 10 yung asawang lalaki. Diba? Sa mga tribo, wala silang alam sa ganun Pero hatiran nyo sila ng batas. Sa tingin nyo, matatakot sila? Matatakot na sila. Okay? Maliwanag tayo doon mga kapatid. Si Abraham po, nag-patiently waiting siya doon sa promise. Totoo. Nag-antay talaga siya. Kaya nga naniniwala siya na kahit matanda na si Sarah, mga anak Si Sarah lang po talaga ang walang tiyaga. Totoo, wala siyang tiyaga. Diba doon dumating sa Isaac? Tuwa naman sila. Andiyan na yung promise. Okay? Dumating yung bata sa Exodus po, no? Sa 20:14, yung adultery. Tingnan nyo, Exodus 20:14. Thou shall not commit adultery. Doon na po dumating yung batas. Pero kung dumating po yung batas na adultery kay Abraham, sa tingin nyo gagawin niya yun? Hindi niya po gagawin yun kasi ang parusa noon, kamatayan Nakakatakot yun. Yung parusa ngayon sa ating sa panahon ngayon, anong parusa ng adultery? Kulong lang Diba? Okay. Next. Yung nangyari kasi kay Abraham, mga kapatid, mayroon din nagsasabi na siguro medyo nainis yung Diyos sa ginawa nila. Kasi hindi rin sila nakapag-antay Diba? After nung 86 years old ni Abraham, hindi po nagparamdam yung Diyos sa kanya. 13 years hindi nagparamdam ang Diyos. Tawag nila doon iba, divine silence. Kaya nga after 13 years old ni Ishmael, tsaka lang lumabas si Isaac. Sabi ng iba kasi dinidepend nila yun, nagalit doon. Pero ang totoo nun, wala naman. Hindi naman. Yun lang kasi nakasulat sa Bible Diba? Sinundan lang natin nakasulat sa Biblia na 13 years nga hindi nagparamdam ang Diyos kay Abraham. Sabi kasi at saka yung sa Genesis 17, inulit ng Diyos, nagparamdam ulit ng Diyos sa kanya. After nung kay Ishmael, nagparamdam yung Diyos sa kanya. Inulit ng Diyos yung kanyang promise.
ni-reinstate niya. O Abraham, and Abraham was 90 years old, 99 years old. The Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Siguro saya-saya ni Abraham. No? Kasi nag-contact ulit sa kanya ang Lord eh. Walk before me and be thou perfect. Maging perfect daw. And I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Inulit niya ulit yung sa Genesis. Yung sa Genesis 6, sa Genesis, kanina? Genesis 12, no? Inulit ng ating Panginoon. Inulit ng ating Diyos sa Genesis 17. Next. Ito maganda to. Sina sister. Verse in the Bible that we need to wait. No? Kailangan daw natin magantay. Wait for the right time to marry. Yan na. Nasabi ko. Baka ang iba sa inyo dito may boyfriend na. No. Sabi dito, maraming verse sa Bible na nagtuturo sa atin magantay. Lalo na sa pag-aasawa. Okay. Magantay tayo mga kapatid. Patingin ako kay Mrs. di ba? Kasi nangyari kami kay Mrs. Pakasal agad. Di na kami umabot ng year. Nagpakasal kagad kami. Kasal tayo kagad kasi baka magkasala tayo. Di ba? Marami kasi verse sa Bible na gano'n. Na kailangan mo mag-antay. Na tamang panahon. Naniniwala po ba kayo sa tamang panahon? Amen. Kaya ka may kanta, pagdating ng... no? Huwag tayo magmadali mga kapatid. Kung nagmamadali ka at nagmamadali, halimbawa babae ka, nagmamadali yung lalaki, tanungin mo bakit may kutsara tinidor ka na ba? May kaldero ka na ba? Baka yung kaldero nyo sa bahay, sa mga magulang mo, nakakahiya. Kaya mo na ba akong bilan ng kaldero? Ng bahay? 3 things, no? Bago mag-asawa. Kailangan, una, spiritually mature, number 1. Totoo yan. Kapag ang asawa mo hindi spiritually matured, magiging lasenggo, sugalero, basagulero. Totoo yan. Lahat yan, babaero. Pangalawa, financially stable, mature. Huwag naman stable pang mayaman siguro. Matured lang. Ibig sabihin, kaya niya mag-budget, kaya niya mag-adjust. Kasi pag stable, mayaman na yung pastor. Wala nang problema yun. Natutulog na lang yun. Yun ang kailangan mga kapatid. Kaya yung kung may nanliligaw sa'yo ngayon, observe ka, or kung ikaw yung manliligaw, siguro sa mga lalaki, sino ba yun dito yung mga boy na nanliligaw na? Brother Armiel, nanliligaw ka na ba, bro? Ayun. No? Sino dito yung mga babae? Taas kamay, mga dalaga. Dalaga. Taas kamay, dalaga. Para makita ko. Taas yung ganito ka naman kataas. May mga nanliligaw na ba? Hindi mo naman pagkakaila. Sa mundo natin to, may mga nanliligaw talaga. Di natin pwedeng i-deny. Amen. Ang sinasabi ko, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi natin pwedeng i-deny. Dalaga ka eh. Dalaga kayo na walang manliligaw sa inyo sa panahon ngayon. Sa age na to, kasi noong panahon nila, Jose Rizal, malabo eh. Maria Clara eh. Talagang, lahat, mahigpit. Pag ikaw unang nanligaw, magdadala ka talaga ng lechon, kung ano. At saka hindi lang sasagutin ka agad, taon. Aabutin ka ng ilang taon. Magulang ako ng nililigawan. Oo. Magulang ang unang. Actually, yung ganyang sistema, Pastor, sa mga, sa mga part ng Mindanao, ganun pa rin yung panliligaw. Magulang sa Mindanao. Ang sinasabi ko mga kapatid sa mga dalaga ngayon, kayong mag-adjust. Yung sinasabi namin mag-adjust kayo, maniwala kayo. Hindi lang sa napagdaanan, kundi sinasabi ng Biblia. Okay? Verse in the Bible that we need to wait for the Mary. Magbigay tayo ng example. Actually, ito ang ganda ng example natin, si Jacob.
Kilala niyo si Jacob, mga Yes. kapatid? Amen. Ilang taon siya nanligaw kay Rachel? 7 years. Basahin natin, no? Laban had 2 daughters. Dalawa yung anak ni Laban. Sino ba si Laban? Yung kapatid ng kanyang tatay. Kasi nung panahon noon, mabuti ang mapangasawa mo, kalahi mo. Ganun kasi yung culture nila batas eh. Kaya ngayon, yung kapatid ni Rebecca, yung nanay ni Jacob, pumunta ka doon sa malayo, meron doon kapatid niya, si Laban, may dalawang anak na babae. Ngayon, pumunta si Jacob. Sino ang nagustuhan niya? Si Leah o si Rachel? Si Rachel. Bakit? Si Leah daw ay may tendered eye. Ano yung tendered eye? Malalambot na mga mata. Pangkakita. Pero si Rachel daw ay napakaganda. Ngayon, nung nandun si Jacob, niligawan niya si Rachel. Pero kailangan ligawan mo muna yung magulang. Dapat ganun ngayon, ganun din dapat eh. Pati Kung may nanliligaw sa'yo, ay hindi, lumapit ka muna kay Papa. yun. Dapat ganun kayo. Si Papa muna ligawan mo. Pagtapos mo kay Papa, si Mama ligawan mo. Tapos si Pastor. Si Pastor, sunod. Dapat ganun na yun eh. Kasi ganun yung ginawa ni Jacob. Niligawan niya si Laban. Lahat, lahat ng gagawin, siguro lahat ng utos. For 7 years. Etong si Laban. Medyo tricky. Tricky siya. Naawa siya doon sa panganay eh. Mautak. Pag inuna yung anak, yung bunso, naawa siya doon sa panganay kay Leah. Tradition nila. Kailangan daw yung panganay muna. 7 years. Itinabi daw. Another 7 years. Another 7 years para makuha yung bunso. Oh. Ngayon sa pagtyaga ni Jacob, ilan ang kanyang naging asawa? 2. Oh, ang panahon natin, isa lang po Mamaya, pagtyaga kayo, gusto nyo, 2 rin. Isa lang po sa panahon natin. Kay Jacob lang yun. Dahil sa pagtyaga niya, naging 2 yung kanyang prize. Pero totoong gusto lang naman nga talaga si Rachel. Pero since asawa niya na yun, ganun yung culture nila, naging 2 na yung kanyang asawa. And Jacob loved Rachel and said, I will serve these 7 years for Rachel, the younger daughter. Grabe yun. Sana ganun din ngayon. Okay? Kung ilang taon, example, sino dito dalaga? Taas kamay. Dalaga. Mga nagdadalaga. Sino dito dalaga? Sis, ilang taon ka na? 17. Sino pa dalaga? Taas kamay. Jade, ilang taon ka na? 16. Si Cha, ilang taon na? 20. Oh, kung may naliligaw sa'yo, 27. Hit natin. Di naman masamang gayahin yung ginawa sa Bible eh. Di yung masama. Maganda nga yun, mabuti nga yun eh. Diba? O sa mga lalaki, kala nyo makalusot kayo. Naghihintay Sa yung mga lalaki, sino dito binata? Taas kamay. Nagbibinata. Ayan. Diyan to payo ko sa mga lalaki Miel, taas ka kamay, Miel. Sipo. Ito ang payo ko. May nagugustuhan kayo, meron o wala. Marami daw, marami. Tsaka ka naman ligaw kung kaya mo na. Tapos ka na sa pag-aaral. Meron kang magandang trabaho. May ipon ka. Kaya mo nang itaguyod yung pamilya. At kung maaari, pag nanligaw ka, unahin mo yung magulang. Kung maaari, sama mo mga kapatid para hindi mo kaaway. Si pastor, lapitan mo. Humingi ka ng advice. Ito sinasabi ko sa inyo Humingi ka ng advice. At kung sinagot ka, pakasalan mo na agad. Kasi yung years ng panliligaw mo, dun mo siya nakikilala. Yes. Dun mo siya nakikilala. At after nyo makasal, mas makikilala mo pa siya. Totoo yan. After mo makasal, mas makikilala mo pa yung tao. Unang hakbang. Kahit lahat ng baho niya sa katawan, Lahat ng weakness. lahat ng weakness niya, malalaman mo. Totoo yan. Okay? Mga lalaki huwag na muna kayong manligaw. Totoo yan. Sa mga babae, huwag muna kayong magpaligaw. Friends lang. Friends lang muna. Wala naman masamang mag-friends, di ba? As long as walang lust, walang pangit na motibo. At kung manliligaw siya,
walang hawak, walang akbay, no? Dumaan kayo sa proseso. Yan number 1. Dumaan kayo sa proseso. Okay? Next. Sabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians 7:1-2, no? Nagkakasala. Ito babasahin ko lang. Now concerning the things whereof you wrote unto me, to me is good for a man not to touch a woman. Hindi mo naman asawa eh. Kaya minsan nakakailang at nakakainis yung mga massage, pastor. Minsan nagpapamassage yung babae, ang magmamassage lalaki. Doon lalaki, mamasal babae. Okay? Nevertheless, to avoid fornication. Imagine, touch lang yun Touch lang. Hiniwakan mo lang yung nililigawan mo. Let every man have his own wife, and let every woman her own husband. Pagkasal na kayo, dun mo lang siya hawakan. Siguro sa panahon noon matindi. Baka patay ka talaga eh. Bata sila. Mabuti pa mga Muslim, minsan nakatakip eh. Yung magulang, tinatakpan yung itsura ng anak eh. Pagkasal na. Pagkasal na, tsaka mo lang siya makikita. Mukha. Anong number 1 para ano doon? Fornication. Mawawala yung lust mo dun sa babae. Plus, mawawala yung, ang tawag doon, racism ba yung pastor? Kasi kung pangit yun, o may kapansanan, sabi pangit eh. Wala akong pangit mga kapatid. Kaya mas maganda pa nga sa kanila, may takip talaga eh. Sabi, pangit ka, ayoko na sa'yo. Hindi, wala silang ganun. Okay? Makikita mo lang yung babae kapag kasal na kayo. Sa atin nga, kita mo na eh. No? Mahirap magpigil eh. Yun lang naman yung payo ng Biblia. Nawa, ma-i-adapt natin, huwag kayong magagalit sa amin kasi binabasa lang namin yung Biblia. At huwag kayong magagalit sa amin kasi yun yung payo namin. Eh, Brother Melvin, kasi napagdaanan mo before. Kaya ako nga sinasabi sa inyo. Kaya ako nga sinasabi sa inyo ngayon. Na-experience ko at hindi maganda. Okay? Next. Bible teaches us to wait for answers. Ito maganda. Sino dito ngayon baon na sa utang? Sino dito baon na sa puro pain, sakit, puro pasakit, puro problema? Sabi ng mga kapatira, pastor. Totoo yan. Kahit naman kami ni pastor eh. Si pastor minsan tanungin niya naman kung may problema. Minsan nagsasabi yan. Yes, masakit na yung ulo ko. May mga problema rin ko kami. No, Bible teaches us to wait for answers sa mga problema natin. Sino dito nakakaalam ng kwento ni Joseph sa Bible? Si Joseph, no? Ang tindi kaya na naging problema ni Joseph. No? Pinagkalulo siya ng mga kapatid niya. No? Hinulog siya dun sa pit at binenta siya. Pero kung titingnan natin yung journey ni Joseph, kung hindi pa natin alam yung journey ni Joseph, di ba masakit? Kasi nabasa natin eh, na naging success siya sa buhay eh. Pero ano yung feeling na pinagdaanan niya? Nag-aantay din siya ng kasagutan, pero anong sabi niya? No? Nagbibigay pa rin siya ng papuri sa Lord. Yes. Amen. Hindi lang siya basta binenta ng kapatid niya. Mga kapatid niya, ano pa nangyari sa kanya? Nakakulong pa siya. Napagbintangan pa siya. Anong bintang sa kanya? Hinalay. No, hinalay yung asawa ng captain of the guard, no? Hinalay. Pagbintangan lang. Siguro kasi sobrang gwapo ni Joseph, pastor. Oo, matipuno si Joseph eh. Talagang patay na, sabi natin patay na patay sa kanya yung asawa eh. Hinabol siya eh. Habol-habol. Kaya nga lang, dahil may pananalig si Joseph, no? Na-control niya. Kaya nga lang, nakulong si Joseph. Nakulong siya. O anong nangyari sa journey ni Joseph? Di ba naging governor siya? Yes. Amen. Yung pala, kung bakit siya naging governor, may kasagutan pala yung mga pagtitiis niyang naranasan. Di ba nagkaroon ng tagutom? No? Nagkaroon ng tagutom. Di ba? Napakain niya yung kanyang mga, sino napakain niya? Angkan. No? Bumili sa kanya ng mga mais, ng bigas. May kasagutan pala sa lahat ng problema. Yes. Amen. Totoo yan.
Sa experience namin, mag-asawa, naranasan namin yung experience na sobrang hirap. Minsan baka pa-pray ka eh, Lord, ganun. Di ba? May mga kasagutan pala, wag mo palang madaliin. No? Wag mong madaliin yung mga bagay-bagay. Humingi ka ng guidance sa Lord. Amen. Di ba? Okay? Pero minsan tanongin niyo si pastor ha. Kasi talaga napakadaming problema ng pastor. Number 1 yan. Na, para makatulong lang ba kayo na pastor ano pong problema? Hindi naman always about money. Pag may kausap siya na sabi niya yung problema, minsan nakakagaan kaya yun. Di ba may mga kaibigan kayo, may mga kamag-anak kayo, masabihan man lang ng problema, gumagaan. Di ba? Napakaganda nun mga kapatid. O ngayon, sino bang akalain na magkakaroon kami ng bahay? Magkakaroon kami ng bahay eh. Sino dito nakakita sa akin na nangangalakal sa Belmont? Si Sis. Di ba nangangalakal kami sa Belmont? O sino ba dito nakakalain si yung misis ko? Pinagtatabuyan sa SM. Pinalibutan ko ng security guard. Di ba mga ganong experience? May mga answer sa lahat ng bagay mga kapatid. Amen. Next! O sino ba dito naka-experience na tumutulo yung bubong ng church? Sino dito naka-experience? Di ba? Tingnan nyo naman yung church natin ngayon. Yes. Naalala ko yung picture ni Elder Vin. Yung about sa money. Yung nandun tayo sa... Sino ba dito akalain magkakasasakyan ako? Ganun din kami. Sino ba namin akalain na magkakasasakyan kami? Ang sarap kaya mag-bike eh. Yeah? Wala namang plano. Magantay ka lang ng kasagutan. Okay? Magantay tayo ng kasagutan. Minsan nga sa buhay natin nawawalan na tayo ng pag-asa. Na yun na lang yun. Kung ano na lang meron. Diba? Kung ano na lang meron. Pero meron palang nakalaan sa'yo. Sa buhay ni Joseph ganun eh. Baka ito na lang din ako. Magtitiwala ako sa Diyos. Baka talagang binenta ako, maging alipin ako. Or makukulong na ako dito sa piitan habang buhay. Pero may pero palang nakalaan sa'yo. Okay? Next. Bible teaches us to wait for our goal in life. Yun. Ito pala yung magandang kasunod. Kung may goal ka sa buhay mo, wait ka lang, wag mong madaliin. Sino dito nag-aaral ng HRM? Si Amiel. Sino dito service crew? Ako, kasi service crew ko 10 years. So, si pastor din, service crew. Naka-experience ko na sa pag-service ko, may mga graduate ng pastor eh. Gusto na kagad nila maging manager. Anong nangyayari kapag ganun? Nagsisiraan. Naglalamangan, nagsisipsipan. Sabi ng Bible, wait lang sa goal mo. Kung ang goal mo maging manager, mag-antay ka lang. Diba? Marami sa atin dito may goal sa buhay. Mag-antay ka. Mag-antay tayo. Tinuturuan tayo ng Biblia na mag-antay talaga. For example natin dyan si David. No? David waiting to become a king, he was a boy around 15 to 20 years old. In 1 Samuel 1:13, basahin natin. 1 Samuel 16, 10, 13, again, Jesse made 7 of his own sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen chosen these. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? Ito na ba lahat ng anak mo? And he said, meron pa, there remaineth yet the youngest. And behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent, brought him, and now he was goodly and withal of beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him. No? For this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. No? Ang goal daw, si David ay magiging hari. No? Siya yung magiging second king ng Israel. Pero bata pa siya noon, kailangan niya mag-antay. Kasi siguro kung nagmamadali siya noon, baka pumunta kagad siya doon sa trono eh. Hindi, sabi ng Diyos, ako magiging hari. Nag-antay siya doon sa goal.
Nag-antay siya, hindi ho siya nagmadali. Marami ho siyang pinagdaanan. Nawa, ganun din tayo sa buhay natin mga kapatid. Huwag tayo lagi nagmamadali. Ang kadalasan nagmamadali sa sasakyan ay naaaksidente. Beating the red light. Sabi nga. Okay? 1 Samuel 16:21-23. Basahin natin. Ano yung mga napagdaanan ni David bago siya naging hari? Number 1, siya ay naging armor bearer. Ano yon? Tagapagdala ng mga kasuotan, mga tawag doon, mga armas. Parang alipin na rin yung ganun eh. Ikaw yung tagapagdala. Pero alam mo sa sarili mo, soon, magiging hari ka, may goal ka eh. Pero inaantay niya yung pagkakataon na yun. Hindi niya sinasabi sa mga kasama niya, alam mo ba ako yung magiging hari, tapos uutusan mo ko ngayon ganito? Hindi. Alam niya lang sa sarili niya na may goal siya. Pero inaantay niya lang yung pagkakataon na yun. No? Naging armor bearer daw siya. At naging musician siya for Saul. Ang sabi dito, and David came to Saul and stood before him and he loved him greatly and he became his armor bearer. And Saul sent to Jesse saying, let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his son, so Saul was refreshed. Nagpatugtog lang si David, na-refresh si Saul and was well, and the evil spirit departed from him. Naging musician din siya. Okay? Sino ba may pangarap sa inyo maging musician? Musician sa church. Tayo. O hindi yung musician sa church na sanay tayo before. Si pastor, sanay na sanay yan eh. May drums, may guitar, may ballet dancer sa okay, no? Marami na pagdaanan si David. Ang iba doon, napagdaanan ni David, David defeating Goliath. Ito yung pinaka-popular kay David, David and Goliath. Dito talaga siya naging popular. Yung pagtalo niya sa kay Goliath, Bakit? Ang liit ni David eh. Kaya nga may tinag ko yan, pang-asar ngayon sa mga, pag may nakakita ko, si Goliath to. Di ba? Naging pang-asar na ng tao eh. Kasi dito naging popular. Tapos pag may nakita maliit, 20. Unfair, pastor. Di ba? 1 Samuel 17:41. Kung babasahin natin, so mahaba po ito, Ito yung naging popularity ni David. Pero may ibang mensahe ito mga kapatid. Bago ka pala mapunta dun sa goal mo, idipit mo yung Goliath sa buhay mo mga kapatid. Totoo yan. Hindi lang to basta history na nababasa mo na si David tinalo yung Goliath. Hindi ho. Bible tells us na kung may goal ka sa buhay, idipit mo muna yung malaking balakid sa buhay mo. Kung may goal ka na gusto mong maging best IT or best sa larangan mo, alisin mo yung balakid mo. Kung gusto mong maging best dyan sa kinauupuan mo, kumbaga maging best listener ka sa church. Ano ba balakid sa buhay mo? Yung paggising sa umaga. Ikaw na ba yung best talaga ayun na ba talaga yung best mo, pastor? Ayun na ba talaga yung best mo, brother, sister, na best maging tagapaglingkod ng Diyos? Ano pang balakid mo na bakit hindi ka naging best? Hindi lang naman tungkol sa trabaho eh. Okay? Harapin po natin yung ating Goliath sa buhay para marating po natin yung ating goal. Amen? Ano pang napagdaanan ni David? David become a military leader or captain. Naging military leader pala siya. Dahil naging popular na siya eh. Wow, sumikat siya. Malakas na tao yan kahit maliit yan. Diba? Sumikat siya eh. Natalo niya yung Goliath eh. Natalo niya si Goliath. Ganun din sa atin kaya, Minsan, pag nakikitaan ka ng may ari ng kumpanya, ito, ang galing nito. Ang galing nito. Biruin mo yun, na-serve niya yung, service ko nga, peak hours, napakadaming tao, nakaging success kayo. Galing nito. 1 Samuel 22:1-2. Ito yung time na naging military leader si David. David therefore departed thence and escaped the cave of Adullam, and when his brethren and his father house heard, they went down thither to him, and everyone was in distress,
Kung bakit pala siya ginawang captain, tinan nyo to in everyone that was in debt, and everyone that was discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them, and there were with him about 400 men. No? Stress na yung mga sundalo eh. No, si David po yun ang una. Ayun yung mga napagdaanan niya bago yung goal niya. Hindi pa yun. Actually, bilang captain ng leader, maganda na yung lagay mo nun eh. Hindi pa yun. Ano? Next na napagdaanan ni David, escape and wilderness life of David. Ito na yon. When Saul became a jealous and tried to kill him. Imagine, no? Bago niya pa ma-reach yung goal niya, na maging hari siya. Marami siyang pinagdaanan, papatayin siya. Kasi nagselos yung hari sa kanya eh. No? David fled, becoming a fugitive for many years. Grabe yung pinagdaanan ni David. Yung lesson dito mga kapatid, ang napakadaling salita, wala akong madali. No? Walang madali. Lahat po pinaghihirapan. Lahat po pinagdadaanan. Di ba? Ang hirap kaya, totoo, ang hirap ng buhay. Kasi hindi naman talaga madali. Kasi kung madali ang buhay, makita mo lang sa TV, sabi nga sa networking, makita mo lang sa TV, Boracay, bukas nasa Boracay ka na eh. Ganun yung madaling buhay. Siguro sa mga mayayaman talaga, sa mga flood control holders, no? Madali sa kailang mabuhay, madali sa kailang magnakaw. So, to say sa word pero ganun talaga eh. Sa atin pong mga Kristiyano, mahirap po talaga bago natin ma-reach ang ating goal. Minsan nga, nandun na tayo sa goal eh. Minsan bumabagsak pa tayo. Napakahirap po ng buhay. Okay? Walang madali. Ayun yung lesson sa journey ni David pagdating sa kanyang goal. Verses na pwede nating magamit sa pag-aantay, lalo na kung tayo'y matamlay. No? Wag po tayong matamlay. Ito yung isang paraan ginamit ni David para siya'y lumakas. Psalms 27 verse 14. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Kailangan kasama natin palagi ang ating Diyos sa ating buhay. Kasi pag hindi natin sinasama ang Diyos, lalong tayong tatamlay. Totoo yan. Masarap, totoo niya, pag nandito ka sa church, bumabalik lahat ng lakas eh. Energy mo. Yung buong week na parang stress na stress ka, pagdating sa church, nare-refresh ka. Totoo, hindi? Totoo. Nare-refresh tayo. Next, Psalms 130 verse 5. This verse expresses deep trust. No? Magkaroon tayo ng trust sa Lord. I wait for the Lord, my soul that wait, and His word do I hope. Sabi dito. Magkaroon tayo ng trust sa Lord. Lahat may pag-asa. Isaiah 40:31. This verse speak out about rewards of waiting to the Lord. But they wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ito na yun, sinasabi ko. Pag tayo'y inantay natin ng Diyos at nagtiwala tayo sa Kanya, ma-refresh po tayo. Totoo. Pansinin nyo. Pag may kakwentuhan kayo, ito lang pansin nyo. Pag may kakwentuhan kayo, puro problema ang sinasabi sa inyo. Hihina. Di ba nangihina ka? Pero pag puro encouragement tungkol sa Diyos, di ba refresh ka? Tumataas yung trust mo, tumataas yung pag-asa mo. Di ba? Lamentation 3:25, may kabutihang nadudulot ang pag-aantay. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. No? Sabi daw, the Lord is good unto them that wait for Him. Yung nag-aantay sa Diyos ay may magandang naidudulot. Okay? Next, Bible teach us to be watchful. Ito, matindi to. Habang nag-aantay while waiting for the Lord. Maging ready habang nag-aantay ka. Matthew 24 verse 42 to 44. Watch therefore, for you know not what your
are your Lord that come. No? Di natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Sabi dito. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Habang nag-aantay daw tayo sa pagdating ng ating Panginoon, maging matiyag tayo. Totoo niyan, maraming tukso. Yun yung kahulugan nung magnanakaw eh. Kasi kung alam mo naman na nanakawan ka, di ba minsan hindi ka natutulog? Kasi alam mo darating yung magnanakaw. Gayun din daw dapat tayo sa pag-aantay sa ating Panginoon. Maging watchful tayo. Amen? Ba't tinuturuan tayong mag-antay? Bible teaches us to wait and live peacefully. O habang nag-aantay daw tayo, lalo sa paparating ng ating Panginoon, tayo daw ay mamuhay na payapa, peacefully. Sino ba dito hilig makipag-away? Yung ginagawang libangan na lang yung pakipag-away. Happy. Sa kapitbahay, happy na lang, no? Pag po tayo makipag-away, mabuhay daw tayo na payapa. Romans 12:17-21. Huwag gumanti sa sino man ng masama sa kasamaan, magbigay ng mga bagay na tapat sa paningin ng lahat ng tao. Kung maaari daw hanggat nasa inyo, ay mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag niyong ipaghiganti ang inyong sarili, kung di, bigyan nyo ng dako ang puot. Bigyan nyo naman daw ng space. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya huwag kayong dali-dali magdesisyon kapag may gumawa ng hindi mabuti sa inyo. Huwag dali-dali. Kaya't kung ako ang iyong kaaway, kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya. Ibig sabihin na maging mabuti ka pa rin sa kanya. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo siya. Sapagkat sa paggawa nito ay magbubunton ka ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo. Kumbaga, no? Sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, no? Iniisip nung kaaway mo, after ko pala siyang awayin, ang buti niya pa rin sa akin. No? Siya tuloy yung nagigilty. Ayun yung baga sa ulo. Yung maaway sa'yo, mas nagigilty pa dahil sinuklian mo siya ng kabutihan. Sabi dito, no? Mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Masarap kayang walang kaaway. Amen. Diba? Paglabas mo ng bahay, kahit pag-unat ka, Amen. pagwalis ka, walang manunumbat sa'yo. Eh, kaysa naman paglabas mo ng bahay, nakayuko ka agad. Ba, hindi ka makadaan doon sa kanto kasi may mga away sa'yo doon. Ano, sino yung mga away sa'yo? Oh, wala ka na yan kasi ng mga away sa inyo, yung naniningil. Joke lang. Sino pa? Yung chinismis, yung chichismis. Di ba mas pamuhay ng payapa? Yes. Amen. Hindi ho pag-uwi sa probinsya, yung payapa ng buhay. Kasi ang karaniwang ngayon, ang motto ngayon, pag nakatira ka sa Manila, ang sarap mag-probinsya, payapa yung buhay. Hindi ho yun, ganun ang payapa. Sabi ng Bible, mamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Yun yung payapa. Kahit saan ka mamuhay, magiging payapa kapag wala kang kaaway. Okay? Amen. Yun po yun Kaya, starting today, huwag po tayo makipag-away. Yes. Pakipagbati ka na hanggat maaari sa mga kaaway mo. Para pag dumaan ka, dire-diretso. Wala ka. Okay. Hindi iiwas. Amen. Huwag ka nang umiwas. Okay? Sarap kaya nun. Next, Bible teaches us not to judge each other. No? Huwag po tayo maging judgmental. And wait for the Lord, sabi dito. Huwag mangusga. No? If tapat ba tayo or hindi, ito si Brother Romel, ganyan-ganyan lang yan, pero hindi yan tapat. Huwag ka mangusga. Church ng church, pero, ganun, di ba? Huwag ganun. Tinuturuan tayo ng Bible mag-antay at huwag maging judgmental. 1 Corinthians 4, 1-4. Sabi dito, let a man so account of us and a minister of Christ and a steward of the mysteries of God. Moreover, is required in steward that a man be found faithful. But with me is a very small thing that I should be judged of you. Sabi dito, of a man judgment, I shall judge not my own self.
For I know nothing by myself, yet I'm not hereby justified, but that be judged me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time. No? Huwag ka daw maging judge. Antay mo yung oras na ang Diyos ang mag-judge. Amen. Until the Lord comes, sabi dito, who both will bring the light, hidden things of darkness, and will make manifest the counsel of hearts, and then shall every man have praise of God. Tinuturuan tayo mag-antay, huwag tayo maging judgmental. Diyos daw ang nakakaalam ng hidden things of darkness ng taong yan. Okay? Next, the importance of asking God for wisdom needed to make wise earthly decision. Ito yung sasabi ko. Bago ka magdesisyon, mag-pray ka. Ask mo muna si God sa decision mo sa buhay. Sino ba dito nagpe-pray muna bago magdesisyon? O decision muna bago mag-pray. Okay? Mag-pray ka muna kung gusto mo ng sports car, halimbawa. Hindi yung gusto mo ng sports car bago ka magpe-pray, Lord, bigay niyo sa akin yung sports car. Maliyo, Lord, kailangan ko po ba ng sports car? Mag-pray ka muna. Mag-ask ka muna sa God. Baka di mo naman kailangan. Hindi talaga darating yan. Baka kapag nagpe-pray ka ng needs mo sa buhay over eh. Baka hindi mo kailangan yan. Totoo yan. Kaya hindi dumarating. O kung darating man yan, magantay ka lang. Baka kailangan mo. Okay? James 1:2-5. Sabi dito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sabi dito. Knowing this, the trying of your faith worketh patience. But let patience have perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. If anyone you lack wisdom, let him ask God. Kung hindi mo talaga alam, mga desisyon mo sa buhay, at lack of wisdom ka daw, let him ask of God. Mag-pray ka, that giveth to all men liberally and upbraided not. No? Huwag ka daw manumbat, and it shall be given him. Kung naguguluhan ka sa buhay mo, at hindi mo kayang magdesisyon pa, hindi mo kayang gumawa ng isang bagay, mag-ask ka daw sa Diyos. Minsan nga, totoo yan, pag nagpe-pray ka, minsan kausap mo rin siya. Di ba minsan ganun kayo mag-pray, pero ang totoo, kausap mo rin yung sarili mo eh. Pero ang totoo nun, parang kausap mo nga siya. Maya't maya na lang. Minsan nga, pag nagugutom ka eh, sino nakaranas nun? Nagugutom ka, wala kang pera-pera, may nag-alok sa'yo. Nakanasan ko yan. Nagugutom ako sa school. Magkano na naman baon ko? Yung elementary, piso. Totoo yan. Nung grade 3 ako, elementary ako, piso. Yung grade 2 ko, dos. Dos. Tapos, kinuha pa ni kuya yung piso. Ganun ang, baon eh. Pero minsan, wala akong baon-baon nun. Pero, Lord, nagugutom ako. May nag-offer sa akin banana. May mga ganong instances sa buhay natin na bigla-biglang dumarating na kailangan mo. Okay? Next. Alam ko sa inyo, nagugutom na, no? Sa dami. Pahaba po ba tayo? O masaya po tayong nakikinig? Amen. Right. Kasi, sabi nga ng Biblia, hindi lang sa pagtinapay, no? Nabubuhay ang tao. Kaya busog na busog. Busog na busog ka mamaya yung katawan mo. Pero maniwala kayo sa hindi, yung nasa loob nyo, busog na rin yan. Amen. Amen. Next, Bible teaches us that all things is under His perfect time. Ito yung maganda. Amen. Huwag kayong magmadali dahil lahat ng bagay na nakikita nyo ngayon, lahat ng bagay na gusto nyo makating sa buhay, lahat yan may tamang panahon. Ito yung verse na paulit-ulit na namin sinasabi lagi. Amen. Ecclesiastes 3:1. To everything, there is a season. Amen. Sabi to everything, lahat ng bagay. And a time to every purpose under the heaven. Kung darating man yan sa buhay mo, may purpose yan sa'yo. Kaya pala hindi dumarating yung hinihiling mo. Walang purpose sa buhay mo yan. Kung humihiling ka ng 1,000,000 at hindi dumarating ngayon, baka walang purpose yan. Baka magbagong tao ka. Baka hindi ka na umatin dito, baka maging sugarol ka. Okay? Lahat daw ng bagay may panahon at may purpose under the heaven. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa pakikinig.
Ay,